So anyway, may tanong ako, bakit naging political liability si Hanelet at Kitty? Let me understand please. Kahapon ko lang narinig yon. Sabi ni Emerald Spade, naging political liability sila kasi because of them, nakikita yung weakness ng Duterte side. Because of Hanelet facing the media several times and saying something different sa sinasabi ni Inday Sara, ni Baste, ni Pulong, ganyan. Because she is acting in such a way na alam mo yun, hindi consistent dun sa sinasabi nung election pa yan sa totoo lang. Di ba nung election, in-endorse ni Inday si Aimee. Pagkatapos si Hanelet nagsalita, ay naku si Aimee, ek-ek lang niya yung mga hearing-hearing na yan, ganyan-ganyan. So a lot of you would not pay so much attention to it. Kasi syempre, kumbaga, we give certain space to Hanelet kasi the DDS are understanding to Hanelet and to Kitty. Kasi kasama yan, traumatized yan dun sa Villamor di ba? Traumatized yan dun sa Villamor. So ngayon, people are giving them time to say something about whatever, ganun, which is something that is not being done nung nandito si PRRD sa Pilipinas. Okay. However, because Hanelet was able to say a lot of things already in the public, many of it is really causing us to be exposed when it comes to our cracks. And I think yung interview ni Hanelet, yung last na interview ni Hanelet sa The Hague, it really exposed na, mukhang hindi sila okay ni Inday. Ganon. Hindi sila okay ni Inday. Hindi sila parang meron talagang gap between Inday and Hanelet. Ganon. Tawag dito, ayaw nilang tumigil doon sa impeachment, nakakaloka. Tapos, they are all trying to pero na yan tawag dito, yung dineprive lang talaga nila tayo ng celebration. Kasi nga, they do not want to dismiss it because it's going to be a cause of celebration for all the Duterte supporters. Kasi kahit naman yung mga hardliner natin ng mga senators, hindi rin sila masyadong masaya doon sa archive Kasi kumbaga parang dahil go na go nga sila for dismissal, they do not want to accept anything less than that. Ganon. Kasi I know, kasi tinanong talaga namin sila Senator Bato about this. Sabi, hindi, gusto namin dismissal, ganyan-ganyan. And that is fine. And that is actually good news for us na talagang yung mga senators natin sa Senate ay laban na laban. Kasi yun naman talaga iniintay natin from them na yung mga senators natin magiging sobrang laban na laban sila for this impeachment, process before the Senate. So, it's good news na parang medyo disappointed sila. Yun nga lang kasi pag titingnan mo sa pangkalahatan, of course, tayo, pagka kunwari na dismiss yan, it's going to be an event of joyful glee, di ba? It's going to be an event of celebration kapag ka-dismiss yan. Ayan. Okay. So, tawag dito, I felt na yung ginawa nila, they try to balance it. Ayaw nilang masyadong mag-celebrate yung ayaw nilang masyadong mag-celebrate yung mga Duterte supporters. So, sige, archive na lang, ganyan-ganyan. Para at least medyo hindi sila yung mga anti-Duterte hindi masyadong magmukhang kawawa. Ayun. So anyway, yun. So mabalik nga tayo dun sa of course ini-insist nila na napansin ko kasi yung mga congressman at saka yung mga yung mga supporters nila, isa lang yung nila, isa sa mga parang major narrative nila is hindi niyo po pwedeng pakialaman ang Congress sa paggawa ng kanilang rules when it comes to initiating impeachment, okay? So, yun yung gusto ko sanang talakayan dahil minimislead na naman nila yung public. Ang sinasabi nila na, of course, the Senate is tasked by the Constitution to handle the impeachment process. Ganun yung lagi nila sinasabi. Wala naman nagsasabing hindi kayo ang mag-handle However, yung requirement kasi ng due process, even if the Constitution assigned you to be the sole authority when it comes to initiating an impeachment complaint, it doesn't mean na pwede kayong mag-initiate ng impeachment complaint in any manner that you want to. You have to still follow due process. Yung due process po ay kino-cover niyan lahat ng government processes. Okay? Is the Congress part of the government? Yes, it is part of the government. Must it comply with the due process requirement? Of course not. Of course, yes. 'Di ba? Kailangan nyo mag-comply. So, ibig sabihin, ang naglilimit sa inyo ng inyong kapangyarihan para mag-process ng impeachment ay ang due process requirement. Okay, ngayon, sino ang mag-i-interpret ng ginawa ng gobyerno whether or not it complied with the due process requirement or not? Korte. 'Di ba? You cannot tell the court. Sobrang grabe kasi yung audacity ng House of Representatives. As in, hindi ko talaga magets yung audacity ng House of Representatives to say na wag niyo kaming pakialaman.
hindi kayo po pwedeng hindi kayo pakialaman. Pakikialaman kayo because that's the purpose of check and balances. Kailangan mong tapikin yung other branch of government whether or not they're still doing the right thing. And the Supreme Court is actually tasked to do that, lalong-lalo na if you are not acting in accordance with the Constitution. Ganon. Kakatawa yan si Maharlika, black ka talaga pag against sa sinasabi niya. Alam mo maraming nagsasabi na kapag ka, anong tawag dito? Eto si Filipina. Hello, Filipina. Ay, si Blackheart. Ikaw ba yung kagabi, Filipina? Ikaw ba yung umakyat kagabi? Sabi ni Jing Forever, arrogance on the highest level ang HOR. Yeah, literal, no? As in talagang yung arrogance nila to say na we are outside of the ambit of yung yung sinasabi nila, judicial overreach. Oh my God! Judicial overreach daw when they are being asked questions by the Supreme Court, when the Supreme Court is saying that you did not comply with the constitutional requirement on the one-year bar rule and due process. Judicial overreach yung nagtatanong, ano nangyari doon sa first 3 impeachment complaint. Nakakaloka, sobrang nakakaloka. Nag-ask lang din ako sa kabilang parlor if nakapag-liquidate na ba sila ng 36M, block ako agad. Good morning, true. Ayaw nila yan eh. Opo ate, ako po yun. Na-virus tayo ni Joel, sabi ni Filipina. Diyos me. Ayan. Feeling badass din kasi yung HOR, sabi ni Joshua. Totoo. Yung, ang feeling kasi nila na, na above the law sila. Ganon. Feeling nila above the law sila. Ngayon, they have another, attack dog, si Terry Ridon. So, si Terry Ridon, I think he chaired yung, ngayon, no? Meron siyang, chini-chair na bagong committee eh. Meron siya yung chair ng ng isang committee, bagong chair ng isang committee. Nakakaloka kasi Committee on Public Accounts 'yon. Standard, and kung meron pong actual reports kung na funds, usapin po ito na accountability sa usapin po ng pagpabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at sa atin po mga House Speaker. Ayan, so he started supposedly yung press conference niya, dapat ang pag-uusapan niyo sa mga flood control. Of course, they can ask any question under the sun. Depende naman sa mga kongresista yan kung sasagutin nila o hindi. So ngayon, nagsasalita na rin siya about it. So na rin, part na siya nung dog club ni Tambi na tagapagtanggol. The indication that the House of Representatives, or at least si Tambi, the indication that Tambi is really affected doon sa mga sinabi ni Amy Marcos. Kapag nagtataho lang itong mga aso niya, ayan. Miss Joey, bakit parang lahat ng mataas na ego na politiko ay nasa Congress na ngayon? I think pin-repair sila eh. Kumbaga, dahil nga ang hawak ni Tambi yung funds, if they want to get funds from him, merong concession. So ngayon, pagka nagkaroon ng concession, definitely they are going to itong sila Tambi. Meron siya mga specific requirement na pagbibigyan kita ng project na ganito, dapat ganito. O so that includes pangtanggol mo ko, dapat ganito yung ganyan. Rumor has it na itong team nila, they are assisted by a law firm. So sila nagde-design ng mga sasabihin, sila nagde-design ng parang demeanor on how to deliver a message, ganyan. So mapapansin nyo, yung mga representative, whenever they respond, kahit ito si Adjong, kahit sobrang bobo ng mga sinasabi ni Adjong, he's saying it in a manner na parang, kapag ingay lang yung pakikinggan mo, it looks like parang very state manly, No, hindi naman namin hindi ko matatanggap na ang sinasabi nila ay ito ay pamumulitika lamang. There are some real grounds, or there is an issue of accountability, blah blah blah. So parang yung grabe rin yung disiplina ng mga ng mga congressman sa HOR to commit doon sa roles nila na magmukhang it's a valid debate. Grabe, Talagang pinagmumukha talaga nila na meron talagang na valid talaga yung usapan natin. Ayun. Miss Joey, bihira ako makawatch ng live, tapos naputol pa kanina. So anyway, may tanong ako, bakit naging political liability si Hanelet at Kitty? Let me understand please. Kahapon ko lang narinig yon. Sabi ni Emerald Spade, naging political liability sila kasi because of them, nakikita yung weakness ng Duterte side. Because of Hanelet facing the media several times and saying something different sa sinasabi ni Inday Sara, ni Baste, ni Pulong, ganyan. Because she is acting in such a way na
alam mo yun, hindi consistent doon sa sinasabi nung election pa yan sa totoo lang. Di ba nung election, in-endorse ni Inday si Amy. Pagkatapos, si Hanilet nagsalita, ay naku, si Amy, ek-ek lang niya yung mga hearing-hearing na yan, ganyan-ganyan. So a lot of you would not pay so much attention to it. Kasi syempre, kumbaga, we give certain space to Hanilet Kasi the DDS are understanding to Hanilet and to Kitty. Kasi kasama yan, traumatized yan dun sa Villamor di ba? Traumatized yan dun sa Villamor. So ngayon, people are giving them time to say something about whatever, ganun, which is something that is not being done nung nandito si PRRD sa Pilipinas. Okay. However, because Hanilet was able to say a lot of things already in the public, many of it is really causing us to be exposed when it comes to our cracks. And I think yung interview ni Hanilet, yung last na interview ni Hanilet sa The Hague, it really exposed na, mukhang hindi sila okay ni Inday. Ganon. Hindi sila okay ni Inday. Hindi sila parang meron talagang gap between Inday and Hanilet. Ganon. And I know for a fact that meron talaga, ganyan, meron talaga. But because Hanilet is not careful enough, kasi syempre emotional siya, hindi naman politician si Hanilet Kaya nga sinasabi ko, if you haven't seen my live in the past, ang problema kasi kay Hanilet, hindi naman siya politician. So every time she speaks before the public, ang dami niyang mga nasasabi that is probably not meaningful to herself, na parang ba, sinasabi lang neto tang in cheek lang yung ganyan, yung parang hindi naman talaga niya intention na may siraan or whatsoever, ganyan-ganyan. However, since hindi nga siya politiko, yung mga nasasabi niya can be easily be construed as, something else. Like for example, ito, marami na kasing ginawa si Hanilet that is a bad political move. Binenta ni Hanilet yung bahay ni PRRD sa I'm not sure if sold na siya by this time. Binenta ni Hanilet yung Doña Luisa property pinut niya for sale yung Doña Luisa property ni PRRD, ganyan. Whether you like it or not, a lot of Duterte supporters would really feel bad about it. Why? Because that house is a symbol of political imagery of PRRD. Okay? Pagkatapos, ngayon, si Hanilet, dahil vulnerable siya, emotional siya, I do not know what triggered her to sell that property. So that created a commotion sa DDS side. Is it necessary? Pwede naman niyang iwasan yun 'Di ba? Pwede naman niyang hindi ibenta yun. I'm very sure she did that because of some emotional trigger. Yun 'Di ba? Ngayon, pwede niyang hindi ibenta yun. Pero pinili niya. And that really caused a commotion among the DDS supporters. Kasi ang dami talagang nabadrip doon. She could have totally avoided it. Okay? So, ito yung sinasabi ko na nagiging political liability si Hanilet kasi unang-una dapat nga hindi siya topic 'Di ba? Dapat wala siyang ginagawang kontrobersyal para focus lang yung mga supporters. So she had done so many things already, whether unwillingly, unwittingly, or willingly or unwillingly, wittingly or unwittingly. Madami na siyang mga nagawa at nasabi that really ruffles the feather of Duterte supporters, whether supportive sa kanya or nabubwisit sa kanya. So nagets niyo na ba? Yung fact lang din na nakisawsaw si I do not know who approaches who. But Hanilet approaching Maharlika who had been using the Duterte support base para makapang-scam siya, 'di ba? Is also not good. Ayun. Sabi ni Joey Cruz, for sure po, if you can see emotional si Hanilet, then yung mga pasaway na Maharlika, suhol pa more, sinisira nila DDS talaga. Ewan ko kay Maharlika kung talagang tao ba yun. Correct. And because nga nagpa-public si Hanilet ng bonggang-bongga at nakikita yung vulnerability ni Hanilet, yung mga tao kagaya ni Maharlika, 'di ba? Kagaya ng mga oportunistang tao, it is very likely that they are going to utilize Hanilet and her vulnerability for their own political means, for their own political goals. So, nagets nyo ba? So, that is why Hanilet and Kitty became a political liability. I think the Duterte realized this, okay? I think the Duterte realized this. So that is why, nakita niyo yung picture na magkakasama yung mga magkakapatid. Handun si Kitty, Pulong, Baste, Inday, and silang apat. Because at the end of the day, sila naman talaga yung Duterte, silang apat. 'Di ba? Ganon. There are so many instances that Hanilet is overstepping. Sa totoo lang. Okay. Ngayon, ito kasi yung problem, no? This is what people forget, okay? Ang official stand ko talaga dito, and ever since, kaya ako kinall out si Maharlika, okay? Kaya ako kinall out si Maharlika. At ang unang pang-call out ko kay Maharlika ay, Maharlika should not talk about private life of PRRD. Yun talaga. Why? Kasi masuscrutinize yan si Hanilet Masuscrutinize yan si Kitty
O ngayon, nilabas-labas ni ano, pagkatapos they are taking advantage of Hanelet being vulnerable, ganyan-ganyan. O sino ngayon nasuscrutinize? Diba? It's not good. It's not also good for Hanelet and Kitty. Eh ngayon, dahil hindi naman sila mga political people, they are doing certain things, making statement, ganyan-ganyan, left and right, ganun-ganon. It created unnecessary raffle sa Duterte support base. Kasi hindi dapat natin issue yan eh. So what happens? Nadi-divide yung Duterte supporter. So ngayon, ang nangyari, itong si Hanelet at si Kitty, imbis na we use them to our political advantage, they are being used for, as a political tool in order to divide us. So imbis na naging armas natin sila, naging liability patuloy sila. Nagets nyo? Now, a lot of people are very parang touchy when you speak about, wag mong bastusin, ineme. You cannot stop me from talking about political reality. You cannot, I have no personal galit on Hanelet and Kitty, I do not, ako, wala naman silang ambag sa politics ko eh. Let them live their private lives. Okay? Let them live their private lives. Wala akong ano sa kanila. Kung, 'di ba, whatever it is, enjoy the time that you have with PRRD and things like that. But when they start to become political, when they start showing themselves to the public, it cannot be helped. So kaya nga ako, ang advice ko sa kanila, the reason why a lot of people are respecting Hanelet noong panahon ni PRRD is because she's not talking. She's not saying anything about politics. That's why a lot of people respected her. And I respected her because of that. Because that's the most prudent thing to do. Ganon. Kaya ako, at this point in time, I plead to Hanelet na parang, Madam, alam niyo Madam, maaaring wala kayong pangit na intention dito. Okay? Pero kasi pag nagsasalita kayo sa interview, pagkatapos ang sasabihin niyo sa interview, ay pro-cremation ako kasi ang kabaong ay mahal. 'Di ba? I'm pretty sure baka ganyan lang kasi yung biruan ninyo eh. Kasi conversational masyado si Hanelet. Hindi nga siya politician. But if you are going to say something like that, na pro-cremation ka kasi mahal ang kabaong, yung mga kalaban natin pagpipiestahan yan. 'Di ba? Pagpipiestahan ng mga kalaban natin yan. Gugulat nga ako na hindi pa ginagamit ng kalaban natin ngayon eh. Hanelet, gustong i-cremate na lang si PRRD dahil mahal ang kabaong. Oh my God. 'Di ba? So yun. Lack of sophistication si Hanelet. Ayun. And, Hanelet must accept that fact. 'Di ba? Na hindi talaga siya pang-politics. Hindi talaga siya pang-politics. I'm so sorry, Madam. Please love PRRD in your own way, but wag na po kayo magpa-interview. Sa totoo lang. So, yan yun ang dyan, yan yung eme dyan. Kasi, masuscrutinize siya eh. But those people are saying, naku, mahal na mahal ni PRRD si Hanelet, ganyan, ineme, ganyan. If you're going to bring the conversation, it's gonna get dirtier and dirtier. Kasi if we're going to talk about the love that they had for each other, ineme, ganyan. Mabi-bring out yan. Ba't di niya sinamahan sa aeroplano si PRRD kung mahal na mahal pala? You like those kind of conversation to happen? Diba? Kasi she's talking about the legal cases of PRRD, wala siyang poder eh. Wala siyang sa posisyon to talk about it. Pagkatapos, dahil nagsalita siya, nagpa-interview siya about it na, please, Mr. Kaufman, do not deprive us from seeking second opinion about kineme, ganyan. That would actually go against Inday Sara. Diba? Sabi ni Boss 22, ang backlash niyan kay Kitty lahat. Kaya nga I think yung mga kapatid ni Kitty, si Pulong, si Baste, si Inday, they tried to shield Kitty. Kaya meron silang photo op na magkakasama eh. Kasi yung ginawa ni Hanelet, ang tama talaga nun, ang ultimate tama talaga nun is going to be Kitty. Ngayon si Kitty, kinall out ko talaga yan si Kitty, lalo na naglabas siya ng statement about sa pambababae ng tatay niya. Kasi that's really not going to reflect good on her eh. Na parang Kitty, hindi ka ba aware? Hindi ka ba aware na yung tatay mo babaero? It's really not gonna look good on her. So she was really mistaken. But time and again, sinabi ko, being mistaken doesn't mean that you cannot be corrected. 'Di ba? And to be fair kay Hanelet, after nung call out siya doon sa interview niya na sobrang fail, yung sobrang palpak niya na interview, after noon, hindi na siya nagsalita ulit, hindi na siya nag-public ulit. And then Kitty, I think in order to manage yung backlash kay Kitty, nagkaroon ng photo op yung magkakapatid. Pati nga yung libro, pinapakialaman niya, may nalalaso na isip niya dahil alam na masyado siya emotional. Correct.
yung stand pa ni Hanelet about sa Salamat PRRD book na parang, madam, ano ba yan? Mali ka Hanelet, mali ka doon na pinapakailaman mo yung Salamat PRRD book. You have no business na magselos doon sa libro or even mag-isip about doon sa kinikita ng pera doon sa libro, ganun. You are not in the position, even if ikaw ay co-parent ni PRRD, you are not in the position para questionin kung magkano yung kinita doon sa Salamat PRRD book. That's just the truth of it. And because itong si Hanelet, she talk about the book several times. She talk about the book several times. What is the impact to the Duterte supporters? Nagkagulo tayo. So anyone here is going to challenge my position that Hanelet and Kitty speaking before the public nito mga nakaraang buwan. Would anyone tell me na hindi sila naging political liability? They were political liability. And I think now they are in the process of correcting it. So that's why Hanelet is not speaking anymore. Diba? Ang isa pang mali ni Hanelet, pa-interview siya ng pa-interview kay Maharlika. Diba? So yun. Hi Ate Shea, good morning. Yun. That is the context of me saying that Hanelet and Kitty are becoming political liability. Ayun, saka di kaya ng brain cells ni Joel yung discussion kagabi, kaya nang hijack ng live to ask pucho-pucho question na di rin niya masagot ng diretso. Totoo. May sapak. Mga mercenary yan. Tumawag yun sa akin eh. Tapos parang sabi niya, meron daw siyang dirt. Sabi ko, so naging bagman ka ni Martin Romualdez? Ganyan. Tapos hindi niya ma-explain ng maayos. Sabi ko, ganun, well, kung kinasuhan ka na because of that, and you want to speak about it, then speak about it. You do not need me to say those kind of things. 'Di ba? Ayun, tumawag yan yung Joel sa akin and they were trying to set me up. And then, nagsasabi rin siya ng mga dirt about Edwin Hamora. Kaso nga lang, yung mga dirt niya about kay Edwin Hamora, parang hindi naman reliable. So sabi niya, kasama raw niya si Edwin Hamora sa CSI, yung mga ganun-ganung etchos, ganyan. So parang, inano ko na siya, yung parang kinat off ko na siya. Hindi ko tinanggap yung mga pachuchu-chuchu niya. So ngayon, now, hinijack na yung live ko. Somebody sent me a link nung live niya. Tapos nung nakita ko, sabi ko, siya yung tumawag sa akin. Ayun. Ma'am Joey, nagtaka lang ako, nakita ko sa GMA News, gumamit nila ang video vlog interview ni Maharlika with Hanelet. Kaugnay sa bawal daw siya dumalaw. Anong meron sa GMA at Maharlika? Pinagkakakitaan, sabi ni Eric Avendaño. Yun nga kasi sa totoo lang, the mere fact that ako nagdududa nga ako dun sa I do not know, maybe someone is using Hanelet or someone is taking, kasi nagpapounce talaga sila dun sa vulnerability niya eh. Dahil yung interview na yan, syndicated sa media. Very, very syndicated sa media. At saka di ba meron siyang parang mga PR sa mga broadsheet, Daily Tribune, yung parang, yung tinatry na parang i-build yung image ni Hanelet at a certain way. Ganun. So parang medyo napapaisip rin ako na parang, merong kumukumpas dito. Somebody is trying to parang really use Hanelet. I don't know if it's Hanelet herself yung nagkontrata dun sa mga sa mga PR about her, yung mga press releases about her. Hindi ko alam kung siya lang rin yun. Pero feeling ko, mas malaki ang possibility that it is someone else na nagtatry na Ayun. Ang cute naman ng hikaw mo, oo. Cherry. Ayan. Ang masama dyan, sabi ni Jax Wong, ang masama dyan, madam, alam niya na ginagamit siya. Ang feeling ko kasi, clueless si Hanelet. Kaya nga, for me, ang dapat kay Hanelet, maging doble ingat siya. Kasi hindi naman niya nakakapa yung mga ganyang bagay dahil hindi naman siya politiko eh. So she can be used without knowing and without understanding the political impact of what she is doing. Sabi ni Rizology, billionaire Ramon Ang is volunteering for SMC to fix the country's flood problem with no cost to the government. Nakakahiya naman sa presidente natin. Pero alam mo kasi, kung matatandaan ninyo, nung 2017 yata yon, 2017, miniting ni PRRD lahat ng mayor sa Maynila in order to address the flooding. Okay? Isa sa mga lumabas doon sa meeting na yon ng pagbaha is not really about infrastructure per se. Kasi, pagdating sa infrastructure, sa totoo lang, iwan na talaga tayo dyan. It's gonna be very, very difficult talaga to catch up with the infrastructure pagdating sa flood control. Ganon. But, ang immediate relief na mararanasan natin sa flooding, okay? So, yeah, sige, on one hand, gawin ni Ramon Ang, sige, magtayo ka ng mga flood control system, sige, walang problema, ganon. But the immediate relief in flooding is going to happen if the LGUs are all going to do their job when it comes to clearing the canal and dredging waterways.
Okay? Yung mga flood control project na existing na, yung mga sewerage system na nandun sa iba't ibang LGU, all local government unit must make sure na malinis yung mga yon. Kasi pag malinis yung mga yon, kahit bumaha, mabilis lang bababa ang baha, walang bara. Ganun ang mangyayari. So that is why, nung panahon ni PRRD, kahit binabaha ang Metro Manila, hindi tumatagal yung baha ng bonggang-bongga. Mabilis siyang umiimpas. Ganon. So, I think that is one problem that we have right now. Nakita nyo naman, nung panahon ng Krising, Dante and Emong, 'di ba? Merong mga ni-report ang mainstream media, yung kalat doon sa may QC, sa may Gregorio Araneta, yung basura doon. 3 araw, 4 na araw nang nag-uulat, tumaas bumaba yung tubig, yung basura hindi man lang naligpit. 'Di ba? Sabi ni Weng Angel, for me, Maharlika is taking advantage of Hanilet's emotion. Marupok si Hanilet when it comes to PRRD and nagka-trauma din kasi siya. I feel someone is using her, ginagawa siyang frontliner, nakakaawa din, sabi ni Angel. Actually, sa totoo lang, ang nafe-feel ko talaga sa kanya primarily is awa. Pero at the same time, kasi parang Hanilet must understand na yung kanyang co-parent is no ordinary person. So dapat alam niya na dapat hindi siya pwedeng gamitin sa mga ganitong bagay. Ganon. And that is something that I require of Hanilet, na parang, madam, mahal na mahal ko po yung co-parent ninyo na si PRRD. Wala akong pakialam sa relasyon ninyo or whatsoever kung ano ang arrangement ninyo. And, I also pray that PRRD would spend time doon sa mga taong mahal niya. Okay? Wala naman kumukontra nun kay Hanilet eh. But, those people who love PRRD, and that includes Hanilet, you should do the right thing. 'Di ba? Hindi po pwede na bida yung feelings nyo dito. Hindi po pwede na dahil traumatized kayo sa mga ganitong pangyayari o meron kayong you have to be strong. You have to be strong. We cannot, the DDS supporters cannot be the therapist of Hanilet. Unfortunately, that is the political reality. And yung mga tao kasi na parang, bakit may nalalait si Hanilet, ganyan-ganyan. Boys and girls, you cannot stop me from talking about political reality. You cannot make me stop. Huwag mong baboyan si Hanilet. Hindi ko binababoy si Hanilet. I am just talking about political reality here. So ngayon, kung ayaw nyo, bakit? Sino ba ang bida? Si Hanilet ba o si PRRD? 'Di ba? Kasi ginagawa nila masyadong personal eh. Huwag nyo ginaganyan si Hanilet. Pagka nalaman ni PRRD na ginaganyan nyo si Hanilet, sasama ang loob ni PRRD. Of course not. Of course not. Well, we wouldn't know the exact feeling of PRRD. But PRRD, for political reasons, she said that if any member of my family would say something or do something that you do not agree with, by all means, criticize. Yun yung bilin ni PRRD. Meron bang pumigil dun sa mga Duterte supporters nung bad trip sila kay Inday Sara? Na Inday, kasi ikaw hindi ka nakikinig sa tatay mo, ganyan, ikaw talaga may kasalanan. Did you consider the feelings of PRRD na ginaganon-ganon yung anak niya? Hindi, because PRRD welcomes it. Hello, babe. Naka-live ako. Tingnan mo muna. Sige. Ayun. Pinakitaan ako ng saang ng jowa ko. Mabuti po si Ma'am Elizabeth, kalmado pa at hindi masyadong nagpa-expose sa mga media interview. Correct. She did that only when it was really, really necessary noong mga panahon na yon. Sabi ni Atty. Ara, di naman legal wife si Hanilet. She has to be strong kasi she needs to coexist with other people na nagmamahal din kay PRRD. Di naman exclusive si PRRD kay Hanilet. And this is exactly correct. And I think the key word here is coexist. The key word here is coexist. 'Di ba? Yung pagmamahal ni Hanilet kay PRRD should be exercised in such a way that yung ibang nagmamahal kay PRRD dapat hindi inaaway ni Hanilet. Kagaya ng salita si Hanilet about Salamat PRRD book. Yung mga bumili ng Salamat PRRD book, mahal na mahal si PRRD nun eh. Yung mga nag-prepare ng Salamat PRRD book, mahal na mahal si PRRD ng bonggang-bongga. So that is the key word there. Hanilet must learn how to coexist with other people who also love PRRD. Sarap niyan, Madam Saang, sabi ni Jen. Ay, naku, oo. Dapat papunta talaga ako ng Cebu, tapos nagkamali ako ng date na binook. So parang pagka tinuloy ko kasi yun, parang ang mangyayari, magta-3 linggo ako sa Cebu. Hindi naman ako pwede ng ganung katagal. So anyway, di yun nga, ang goal ko talaga pag nag-Cebu, magsasaang. Ayun. Kasi favorite ko talaga yung saang, as in. Talagang parang feeling ko, nagpapagatas ako. Kasi ganun daw yung saang. Malakas raw magpagatas yan ng buntis na nanay. Ayan.
Dalawa ang aking salamat PRRD book. Isa sa Pinas, isa dito sa Japan. Sabi ni Jing Forever. Jing 0806 Forever. Hana just want attention, limelight. She doesn't need to exist. Grabe naman yung doesn't need to exist, Ma'am Jenaline Lim. Ayun. I think she doesn't need to, to be visible. 'Di ba? She doesn't need to be visible. Kasi effective siya nun na co-parent siya ni PRRD, hindi siya nagsasalita about, hindi siya nagsasalita about the politics. 'Di ba? And people respected her because of that. Kasi makita mo yung deference, 'di ba? Yung she defer to PRRD pagdating sa politics, pag siya wala talaga, 'di ba? Wala, hindi, she's not saying anything about it because there is a reason for that. Kasi nga, hindi naman politician si Hanilet. When she say things, and many times she say things in the most politically incorrect way. Ayun. Ako nga hindi na ako nag-comment doon sa hindi ako nag-comment doon sa parang sinabi, ay si Amy, ek lang yan, yung ganun-ganon ni yung ganun-ganon ni Hanilet. Kasi ayoko na lang lumaki eh. Pero sa totoo lang, yung nagaganon si Hanilet, it actually attacks Inday. Bakit mo sasabihin, ek lang, eto ang panganay ni PRRD, in-endorse na si Amy. So sa totoo lang, nagamit talaga si Hanilet doon, nung mga divisive. Kasi dahil nagsalita si Hanilet na, ito si Amy, ek lang. So ngayon, yung mga nagsasalita about double agent, they found solace on Hanilet. So nag-gets niyo, thankful din ako dun sa actually maganda to na na-explain ko ng mas malinaw yung bakit naging political liability si Hanilet. Ayun, yan yung reason dyan. Yan yung reason dyan. Kasi, marami na nagtatanong na bakit ba ganyan, bakit galit ka ba kay Hanilet? Hindi nga. Hanilet is giving us a bad, is actually giving us a disadvantage. She is a liability politically sa side ng mga Duterte. Ayan. Miss Joey, confirm mo lang, saan po location nyo? Kasi marunong ata kayo mag-Ilocano. Basit laeng. Kasi nag-aral ako sa UP Baguio College. So, nagstay ako doon ng matagal. So, tapos meron akong lola na nakapangasawa ng Igorot. So, mga Ilocano sila tsaka Igorot. Ayun. So, kaya medyo familiar ako sa kaya norte talaga yung malaking part sa akin yung north. Ayan, Baguio. Ganon. Although hindi ako fluent, hindi ko kasi kasi sa UP Baguio diverse kami doon may mga maraming Bisaya, Tagalog, Ilocano, ganon. So, parang lahat naman kami nagtatagalog din. So, hindi rin man ako masyadong nahasa mag-Ilocano. Sabi ni Pinay Friendship, Miss Hanilet should be behind the scene while giving her support to PRRD and be not too emotional because her emotion is being used by other so-called PRRD supporters. Less talk, less mistakes. Sabi ni Pinoy Friendship, yes, I agree. Ganon. Miss Joey, saan ka po? Wala po akong Salamat PRRD book. Yung Salamat PRRD book is with Crisette. Ang i-message nyo para sa Salamat PRRD book ay si Jam SCPH. Ayan. Miss Joey, di ba bili ni PRRD sa mga pamilya, wag iiyak kasi hindi makakatulong yun sa kanya. Tapos nagpa-interview si Hanilet, umiiyak. We sympathize with her, of course, pero hindi niya sinunod si PRRD. Many times, sa totoo lang, many times yan. Kaya naman sabi ko, ako, tinetest nyo kasi yung patience ko kaso sige, it has to be said. It has to be said. Ganon. Political liability siya. Even nung election, political liability si Hanilet. Ayaw tumigil ng mga tao 'di ba? Ayaw yung tumigil Tapos, bakit nyo inaapi si Hanilet? Bakit nyo ganyan? Parang, ano tong mga taong to? Bakit naging monarchy na tayo? Queen Hanilet and Princess, ang pangalan nito? Princess Kitty na tayo? Diyos me! Na, you're not helping Kitty, ha? You're not helping Kitty if you're going to say, wag niyong inaapi si Kitty, ganyan. PRRD is never that kind of parent. Nagkamali nga anak niya. Grabing kastigo yung di ba? Si PRRD, kung pahiyain si Baste, kung kastiguin ni PRRD si Baste on national television. Because PRRD felt that Baste was not present para dun sa mga apo niya. Na parang, hindi ko na makita to, nasaan na ba to? Hindi na siya makita ng mga anak niya. You remember that? Kaya sa totoo lang, yung mga sobrang OA sa pag-defend kay Hanilet at saka kay Kitty, I don't think you've seen PRRD enough. Sumisip-sip lang kayo kay Hanilet. At saka kay Kitty. Ayun. Parang Queen Camila si Hanilet. Yung sila pa ni Ellen Adarna, sabi ni Andy Lareg 88. 'Di ba? Nung sila pa ni Ellen Adarna yan Biruin mo on national television kinastigo ni PRRD si Mayor Baste.
At that time, si Mayor Baste, yun pa yung yun pa yung kasagsagan ng hotness ni Baste eh. 'Di ba? Yung talagang fit na fit siya, regular siyang nagsisurf, tapos meron pa siyang travel show at that time. 'Di ba? No, si PRRD, kinastigo niya ng bonggang-bongga si Baste on national television. Pagkatapos, why yun ginagawa niya? Iba niya binabas. Ulo, binabastos talaga ba? I could say more things that are worse. But consistent with my content creation, consistent with my vlogging, I am looking at the situation in political way. Alam mo, hindi ako magko-comment kay Hanilet at saka kay Kitty. Hindi niyo ako mapipigilan. And the more that you bring it up, the more I'm going to talk about it. Hindi ko alam kung sinong nagpo-prod sa inyo ng ganyan. Napagsalitain ako ng pagsalitain sa ganyan. But if I have to spell it out to you, I will spell it out. Just nung ano pa ng Baste, sobrang kasi nun eh. Sobrang kat pa ni Baste noon. May siya, travel show siya, jowa niya si Ellen Adarna. He's like the king of He's like the king of entertainment at that time. Ganon. Hinanap ni PRRD si Baste on live TV noon. Kasama daw niya si Ellen. Tawa ako ng tawa noon. Sana nga sabihan yung mag-ina na wag magsalita pa media at kina MK. Sabi ni, totoo. Wag na siyang dapat si Hanilet ma-realize niya na wag na siya dapat nakikipag-usap kay Marlica at wag na siya nagpapa-interview sa public. To a limited extent, nakakaawa. Pero it's been a long time coming na. And Hanilet is an adult. Tamang common sense, prudence lang. One mistake is understandable. Pero parang di natututo sabi ni Filipina. Agree. Tama si Atty. Ara coexistence. Yun yung dapat na iniisip ni Hanilet. Yun yung dapat niyang ilagay sa utak niya. Coexistence. Sa totoo lang, ako ever since sinasabi ko na I can be okay with a lot of people that I do not necessarily like. Kahit hindi ko bet, I can coexist. Pagdating sa politics, I can coexist with these people I do not like. 'Di ba? As long as parehas tayo ng political goals. As long as parehas tayo ng gustong mangyari sa politika, parehas tayo ng gustong mangyari sa 2028, I can coexist. 'Di ba? Walang problema 'yun. Walang problema 'yun. Because politics is addition. So yung coexistence is one of the most fundamental concept that you have to understand in politics. Learn how to coexist. Diba? Twice I listened to Hanilet's interview. Medyo hindi okay dating sa amin, especially yung interview with Maharlika. Kaya nag-comment ako noon na dapat mag-refrain si Hanilet magsalita just like Madam Elizabeth. Correct. Oo. Hindi kaya si Atty. Panelo ang sulsol? Iba kasi rin yung galaw ni Atty. Panelo. Tanong lang po. I have no idea. Pero kasi si Atty. Panelo at si Harry Roque, they do not like each other. So, parang parang mas close yata tong si Hanilet kay Harry Roque Hindi ba? I'm not so sure, no? Kaya ako, si Atty. Panelo noon, kahit di ba parang si Atty. Panelo medyo sobrang prangka rin yan sobrang spicy rin magsalita niyan di ba? Nagalit talaga si Baste kay Hanilet doon sa pagbenta ng bahay ni PRRD. Kaya tinirahan daw ni Baste ngayon. Di ko sure kung totoo, pero nabasa ko lang din somewhere. Ang alam ko, Baste really felt bad. Pero syempre, wala naman siyang public statement about it. So, ayun. I feel I feel yung nagsabi kanina na ang magti-take ng brunt ng lahat ng ginagawa ni Hanilet ultimately is going to be Kitty. And I think yung siblings, they also know that. So that's why they try to manage any negative impact on Kitty by doing that photo op. Yung pinost ni Pulong. By doing that photo op. Ayun. Kasi syempre yung mga magkakapatid yan 'Di ba? Si PRRD ang puno nila Magkakapatid yan. So, I can understand that they are going to protect each other. 'Di ba? Kaya nga ako ang payo ko kay Kitty, you have to mend your relationship with your brothers and sisters. Show to them that you care about the same things that they care about. Pulong, Baste, Inday, they care about their tatay. They care about the political legacy of their tatay. And Kitty has to show that as well. That you really care about the political legacy of your tatay. Kaya nga sabi ko noon kay Kitty, ang maganda sana kung ang ginawa ni Kitty, nung binenta ng nanay niya yung kanyang bahay, yung Doña Luisa property, dapat si Kitty na mismo yung nagsabi dun sa nanay niya, Mami, bigay mo na sa akin tong bahay na to. Huwag mo nang pakialaman to. I am an adult. This is something that I share with my siblings. So, meron tong political legacy, meron tong political value tong bahay na to. And I think that would have made the siblings appreciate Kitty, Pero siguro parang hindi pa siguro naisip ni Kitty kasi bata pa nga yan, ganyan. Hindi pa niya siguro naiintindihan yung mga ganong etchos, ayan. But that is a missed opportunity on part of Kitty. And if meron sanang nagpayo kay Kitty ng ganon,
it could have fortified the relationship of Kitty and the siblings. Magugustuhan siya noon ng mga kapatid niya, 100%. Kasi they're going to look at Kitty na parang, okay, so pinapahalagahan niya yung aming root. Kasi ang root nila PRRD eh. 'Di ba? Feeling kasi ni Hanilet, ano to? Asan na yun? Asan na yung comment na yun? Wait lang ha. Sabi ni Atty. Panelo, kinordon daw siya ng ibang mga tao at di na nakakalapit kay PRRD noon sa Hong Kong bago makidnap. Ang gusto daw niya, di umuwi si PRRD sa Manila kasi malaki ang threat, sabi ni Emerald Speed. I have a knowledge na ang akala talaga ng mga key people, yung mga tao na sobrang lapit kay PRRD, I have this information na akala nila hindi talaga uuwi si PRRD. Although, parang may mga nag-confirm na gano'n, na parang yun na yung napag-agrihan, hindi mo na uuwi si PRRD. Pero si PRRD kasi, yung tipo rin ng tao na, ayun, magde-decide rin kasi talaga siya regardless eh. Alam mo, Miss Joey, ako lang to ha, sabi ni Lynn Ibanez. Parang pinaparamdam now ni Baste kay Kitty na kapatid kita, kahit nanay mo si H, love kita. Kasi binabati na niya sa Basta Dabawenyo vlog niya, dati kasi hindi, sabi ni Lynn Ibanez. Kasi, close naman talaga si Baste at saka si Kitty even before eh. Yun nga lang kasi, kailangan i-allow talaga ni Kitty na, your big brothers and sister, you allow them to big brother you and to big sister you. Listen to them. Listen to them. Ganon. So ako, actually maganda yun, no? Maganda yung photo op nilang magkakapatid na magkakasama. Maganda yun. Ayun. Wait, kailangan niya talaga ibenta yung bahay pambayad sa expenses, sabi ni Isabella Ramos. Yun kasi yung sinabi ni Hanilet. Na ibebenta talaga yung bahay kasi wala namang kaming pera, wala namang kaming kinikita dyan sa libro, wala namang kaming libro na pagkakakita. Something to that effect. Yun yung sinasabi ko eh. Kaya nga parang, probably she said that na parang tongue in cheek, she doesn't mean anything, ganun-ganon. Kaso nga lang, syempre, yung libro na yan, pinaghirapan niya ng mga supporters. Yung libro na yan, ang daming natulungan niya na advocacy ni PRRD. 'Di ba? So why talk about it? Yan yung mga mali ni Hanilet eh. Yung masyado siyang parang komportable dun sa mga sinasabi niya. Hindi niya alam na meron palang mga negative impact yung mga sinasabi niya. Yun. Maharlika Paz Hanilet equals trouble. Correct. Ayun. Sabi ni Equanimity, baka naman nasulsulan din siya na eto sabihin, yung bahay to gain sympathy. Yun nga kaya nga dapat huwag na siya magsalita sa public. Kasi kung nasulsulan man siya, it shows na, madam, hindi ka magaling mag-process ng information ng mga sulsol at saka hindi sulsol. So, ibig sabihin, vulnerable ka talaga. So, ibig sabihin, huwag na po kayong mag-public ng inyong mga statement. Ayun. Ang salamat PRRD, supporter piece of PRRD as treasure. Ang salamat PRRD, supporters piece of PRRD as treasure, sabi ni Jing Forever. Correct! So, questioning the book would hurt a lot of Duterte supporters. Diyos ko naman, simple math lang yun eh. Simple math lang yun eh. The more she speaks about money matter, nagmumukha tuloy siyang mukhang pera and seem that that's all that matters. In fact, yung mga previous niya na mga interview sa The Hague, yun talaga yung lumalabas. Nagsalita siya about dun sa movie, nagsalita siya na, ayaw ni PRRD ng biography book, ayaw niya ng mga ayaw niya ng mga ganyan-ganyan, mga ganyan, parang, why are you even talking about the property right of PRRD? And yun nga, ipagkaganyan kasi yung mga hirit ni Hanilet na parang, madam, wala ka karapatan magsalita sa mga ganyang bagay kasi hindi ka naman yung legal wife ni PRRD. May karapatan sa mga property right ni PRRD, let's say indispose si PRRD, yung mga anak. Hindi ikaw. So many times that Hanilet actually overstep. She overstepped already. So ngayon, kayo madam, yung mga nagsusulsul sa inyo ng mga sasabihin, they're not putting you in a good position. Nauungkat patuloy yan. Legal status ni Hanilet, legal status ni Kitty, ganyan-ganyan. Ugly conversation. It's ugly conversation. Ayaw niyong makinig eh. Yan na nga yung unang kino-call out ko kay Maharlika. Do not go to that territory. Kasi pag nagpunta ka dyan sa territory that you talk about the personal life of PRRD, lahat ng mga personal life ni PRRD are going to be magnified. So that includes yung status ni Hanilet sa buhay ni PRRD, status ni Kitty. Diba? Yung mga karapatan ni Hanilet on the affairs of PRRD, mauungkat yan, and it's not a good conversation. It's not a good conversation. Ayaw niyong manahimik. Nakipag-usap pa si Hanilet kay Maharlika. Yan ang backlash. Can we change political reality here? No. We cannot change the political reality here.
You just need to acknowledge and try to do something that will shift the perspective of the Filipino people moving forward. It is already done. Nagpa-interview ka na kay Maharlika, nagpa-ano ka na, ganyan-ganyan. It's already done. Those mistakes were already made. And at this point, we should move forward on how to recuperate from it. And I think, to be fair, after that interview doon sa platform ni Maharlika, ni Hanilet, I think she realized. Because grabe yung backlash eh. She realized na mali talaga yung ginawa niya. And even the Dutertes are trying to manage the backlash. So, hence, there was a meeting between the There was a meeting between the siblings. Ayun, Sara ako sa 2028. Pa-shout out Joey please, sabi ni Ayan, shout out sa iyo, Sara ako sa 2028. Ayan. Maganda yung shout out na Sara ako sa 2028. Ayan. Inactivate nila ang negative button, sabi ni yes, that's what they did. That's what they did. Lahat ng nadidikit kay Maharlika, nagugulo buhay. Yun ang totoo. Nag-comment nga ako once sa vlog niya, Shigurgur me, sabi ni One Angel. Well, ako, ang payo ko sa lahat ng mga politician, you stay away to people like Maharlika. Maharlika, you will never have the loyalty of Maharlika. Okay? You are never going... Maharlika is supposed to be a loyalista. Yung kaisa-isahang political branding ng mga Marcos na loyalista, hindi na panindigan ni Maharlika. Take note ha, take note. Maraming loyalista ang bumaligtad. Okay? Maraming loyalista ang bumaligtad kay Bongbong Marcos. Okay? Pero ano yung ginawa ng mga loyalista na yon? Yeah, I made the wrong decision. I made the wrong decision supporting BBM. I am extremely disappointed. Umalis na sila. Withdraw na nila yung support nila kay Bongbong. Mga loyalista to. Pero, sa totoong buhay, nanaig pa rin sa kanila yung puso nila ng pagiging loyalista kasi even if they acknowledge the fact na galit sila sa ginagawa ni Bongbong ngayon, hindi sila maingay. Diba? Hindi sila nag-iingay. Na parang, oo, agree naman ako sa sinasabi niyo, tama naman kayo, ganyan-ganyan. Pero hindi na sila nag-iingay, hindi na sila nag-aano. Kasi nga, kahit pa paano, may pusong loyalista yan eh. You cannot really expect niya yung taon talaga na true blue na loyalista. You cannot really expect them to do like parang full hate on the Marcoses. You cannot really expect that from them. Pero si Maharlika, 'di ba, supposedly loyalista. And yun na nga yung political branding ng mga Marcos supporters. Hindi nga napanindigan. So, Maharlika will never loyal to you, to any politician. Okay? So, kung ako yung mga politiko, if you're gonna do certain deals with Maharlika, yung ganyan-ganyan, or susuportahan nyo siya or whatsoever, mag-isip-isip kayo, kakagatin kayo niyan. Ganon. And it is not as if, ako naman, sa akin naman, ayoko ng loyalism eh. Ayoko ng blind loyalism. Si PRRD, he is someone na meron talagang malaking space sa puso ko. Okay? But because PRRD himself acknowledges that you should not be loyal to me per se. That if I make a mistake, criticize me by all means. Iba tong si PRRD, of its own kind talaga to si PRRD eh. 'Di ba? Kasi even siya mismo, ini-encourage niya yung mga supporters niya na i-criticize siya. So ngayon, yung mga politician who felt na, meron kami pinagsamahan niya ni Maharlika, maglinis na kayo ng bakod ninyo. Ng mga posibleng nasabi nyo kay Maharlika or ng mga posibleng na-share ninyo na information, darating ang panahon, ito-twist yan ni Maharlika at gagamitin laban sa inyo. And you all are going to be thankful that I, Kuya Miko, Aldo, and those hate people we exposed Maharlika. Sa totoo lang. Ayun. Dapat nasa separate sila ng private life from public personal. Dapat sana separate nila ang private life ni PRRD from public personality. Pero in fairness, Joey, di ko narinig siya na binanggit name mo, hinihintay ko nga puro siya code name, lalo kay Attorney Trixie, parang ang lalim ng galit niya. Sabi ni Weng Engel, hindi talaga ako babanggitin ni Maharlika kasi takot siya sa akin eh. Kasi she got nothing on me. Takot si Maharlika sa akin. Kinall out ko na si Maharlika nung nag-away kami ni Maui. Hindi nag-respond si Maharlika. So alam ko, takot si Maharlika sa akin. Ganon. Ngayon, si Cathy Binag, when she talked to me, nung sinabi niya na, Joey, kung makikisaw-saw dyan sa laban nila, ni Maharlika, at saka nung mga sumusuporta kay Jazz Egan, ganyan-ganyan, huwag ka makikialam. Nung sinabi ng ganon ni Cathy Binag sa akin yan, sinabi ko kay Cathy Binag, there are 3 reasons why I'm going to go full-on bardagulan kay Maharlika. At that time, hindi pa tumotodo si Maharlika noon. Sinabi ko, pag binanggit ni Maharlika ang pangalan ko, pag binaboy ni Maharlika ang legacy ni PRRD, okay? At saka, kapag continuously na ano nga yung tatlo na yun? Binanggit niya yung pangalan ko, binaboy niya ang legacy ni PRRD. Okay? At, what was that nga? The 3,
So anyway, even if hindi ako mention ni Maharlika, I'm really going to retaliate. I am really going to retaliate. Kasi mali yung ginagawa niya eh. Ayan, sabi ni Cathy, "Dear, basta do not engage sa gulo ni Jazz ha, matalino ka naman, alam ko kasi masyadong malalim, di ko alam te, basta balahurain ni Maharlika si Jazz, away talaga to." Ayun, sabi ko, in-identify ko to eh, sinabi ko na, awayin niya si Jazz full on, babuyin niya si Jazz full on, at saka sila KLC, sila ano, ganyan-ganyan. Babuyin niya yung legacy ni PRRD, at saka yung song, okay, I think I remember. Banggitin niya yung pangalan ko, balahurain niya yung mga nagmamahal kay PRRD, okay, kagaya ni Jazz Egan, ni KLC, ni Ate MJ, ganyan-ganyan, and sirain niya yung legacy ni PRRD. Ayun, ganun. So parang yung mga nagsasabi kasi yun yung sinasabi nila na parang, Joey, hindi ka naman mention ni Maharlika, ayaw niyo pala na ayaw niyo pala nagre-react ang mga tao sa ginagawa ni Maharlika, dapat nag-group chat na lang kayo. 'Di ba? And sa totoo lang, si Maharlika, ganyan yung way niya, parang hindi siya pinapakailaman, na parang, bakit kita binabanggit bakit mo ako tinitira, ganyan-ganyan. O ngayon, ang sakit ano? 'Di ba? Ang sakit ano? Akala mo makakaiwas ka just because hindi mo binabanggit yung pangalan ng ibang tao? Hindi ka kasi naka-experience ng pushback, Maharlika. O ngayon, takot na takot ka ni hindi mo mabuksan yung comment section mo. Bobo ka eh. 'Di ba? Sabi ni Delta Don, why you keep attacking Maharlika? Because she keeps on being stupid. And as long as Maharlika is stupid, idiot, I'm going to attack her till kingdom come. At pati kayo mga sumusuporta kay Maharlika, natatanga-tanga, na feeling ninyo walang ginagawang masama si Maharlika, 'di ba? Magkakautak kayo magsama-sama. Huwag niyo akong pakialaman din. Kung ayaw niyo pakialaman ko kayo. Ganun lang 'yon. Miss Joey, mukhang itong grupo ni Hamora, gusto kayong pag-awayin ni Sas. May napanood akong live nila, so please be aware of it. Hindi nila maaano si Sas, Diyos ko. Hindi nila mabibrainwash si Sas. Sabi ni Jeneline Lim, Joey, I've been following Maharlika since 2016. Natutuwa ako sa kanya, but now she doesn't have sa topic niya. Parang may something. I think kasi nga si Maharlika, may ano kasi talaga si Maharlika eh. Meron siya talagang parang sensibility na mapupukaw sa audience niya. Kasi nga, chismosa siya eh. Tayo, there is always a chismosa in us. 'Di ba? There's always a chismosa in us. Ngayon, I think, ang problem kasi, siguro for the longest time, yung appeal to emotion ni Maharlika, kumagat sa maraming tao. So parang, ay makabayan to, ganyan. Kasi ako sa totoo lang, pagka makabayan, nadadala rin ako eh. Na parang, kahit may mga flaws tong taong to, kung mahilig magmahal sa bayan, ano ko yan, parang pagbibigyan ko yan, gano'n. Walang problema sa akin yun. So ngayon, yung kay Maharlika kasi, I think napukaw niya talaga yung puso ng yung parang pusong ape, pusong inaapi ng gobyerno, gano'n. So for the longest time, na ano niya yan, na pull off niya yan. Kaso, ang malaki niyang pagkakamali, it exposed her, nung tinry niya nang tinira si Jazz Egan, nung try niya nang tinira si Crisette, si Ate MJ, at ginawa niya ng issue tong mga personal life ni PRRD. It exposes her na siya, wala talaga siyang advocacy. Ang kanyang content are just kwento. Kwentong interesting sa mga political audience. Pero wala talaga siyang advocacy. Ganon. Ayun, yung kwento niya tungkol sa Balikbayan Box, yung kwento, it's just a kwento of api. Na nagpapadala kami ng Balikbayan Box, pagkatapos binabawi ng gobyerno, ganyan. Sinundot niya yung kwento na yan, kasi naapi naman talaga mga OFW sa Balikbayan Box, di ba? But it is not coming because mahal na yung bansa, because yun yung kwentong mabenta. Ganon. Hi, Miss G! Sabi ni Grace, dito si Grace Ibuna, even me, Miss Joey. Correct, di ba? There's a chismosa in us. In all of us. Even me, di ba? Sabi ko, ako na, nakikinig rin ako ng vlog niya ni Maharlika before kasi nakikichismis ako. Huwag na tayo magplastikan, lahat tayo chismosa. Ayun. So, yun yung doon. And for the longest time, na-pull off yan ni Maharlika. And sa totoo lang, I was also very surprised of what I discovered, no? Noong 2016, nagsasabi rin yan, hindi, DDS na yan ng 2016. Bakla na-kick out ka doon sa mga DDS circle ng 2016 nang tumakbo si PRRD na presidente. Bakit? Kasi nagsusolicit ka. Umamin ka. Yung mga kasama mo noong 2016, Maharlika, nung nag-DDS ka, ganyan. They don't like you. Kasi nga, Solicitor General ka. Kumana ka ng sarili mo solicitation. Ayun. At yung mga sumasama dito kay Maharlika, in one way or another, ganyan yung mga issues ninyo. Ayun. Sarap dumayo dun sa live ng mga grupo ni Mang Kanor, mga pikosay ni Junbag. Totoo. Pati pagpipintas niya kay Casey Concepcion. Pinipintas na si Casey Concepcion. Sino nagpintas?
Hi, Yogi Patrick. Oo, bukas. Ayun. Sabi ni Team Tamse, Miss Joey, later ko na lang tapusin yung kaninang live mo. Dito muna ako makikinig. Oo. Ayun. Alam mo kagabi, grabe yung antok ko talaga habang nagla-live. Kaso nga lang dami kong utang sa inyo na live. So parang, sige na nga, parang tinetreaten na ako ng mga tao sa PM. Ganun. Parang pag di ka pa nag-live, napagod ako kasi nga parang halos araw-araw ako nagpupunta ng Manila this week. So papagod ako mag-drive. Team Psych Ward nga kasi si MK. At ate, after ni H and MK, pag-usapan na uli natin yung happy moments natin sa Senate. Kahit dito sa channel mo, lasapin na natin. Ayan. Siguro, another thing that I wanted to talk about dun sa Senate, before I end the live. I think the Senate realized the value of the political content creator. Like myself, Tio, KLC, Ate MJ, Attorney Trixie, at iba pa. Maraming vloggers doon na hindi lang kami yung political content creators doon. So maraming mga tao doon, maraming mga content creator na nandun. And they realized na, even yung mga anonymous, like yung Gising Pinas, yung mahilig gumawa ng AI, yung alam, si AM Polity, AM Politics ba yun? AM Filipino? Yun, yung AI yung content. Ang ganda ng mga content nun eh, di ba? Yung, tapos yung alam ba ninyo? Yung mga page na yung mga page na anonymous, yung na ang lalaki rin ng reach ngayon. Now they realize that that the shaper of political opinion is really not the mainstream media anymore. AM Filipino, o AMP, oo. So, in-invite nila kami doon to observe the Senate. And I think no matter how hard they try doon sa mainstream media, kasi kinukuyog talaga yung Senate ngayon eh. And I think yung Senate, they are also in bad need to prove that, they are also in a situation wherein they have to prove themselves as an institution na may silbi sa mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, yung 19th Congress, walang kwenta eh. Yung Senate ng 19th Congress, walang kwenta. Kinayan-kayanan lang sila ng House of Representatives. And so, I think, ang gustong mangyari ng Senate is maipakita sa buong Pilipinas na they are fighting back, they are pushing back against the abuses of the House of Representatives and that they are putting Martin Romualdez in his proper place. And to be fair, sa Senate of the Philippines, you did a good job noong August 6. You did a good job. Diba? Si Risa may tanim desisyon ng unanimous na naman. Takina ni Risa, Diyos ko. Ayun. Risa tanga. Oo. Yung isa Risa tanas, Siya Risa tanga. Ayan. Andun din pala si Binag sa Senado, Miss Joey. Oo. Ayun, nandun siya. At wala akong pake. Wala akong pake. Ayun. Wala kasi problema nito ni hindi na siya dumidikit kila Maharlika eh. Mukhang natuto na rin si Kati Binag eh. Hindi na siya dumidikit ngayon kila Maharlika. Dahil ang mali kasi nito ni Kati Binag, meron siyang opportunity na i-correct si Maharlika. Hindi niya kinorek. Hindi niya kinorek si Maharlika. Tapos, paulit-ulit to sila Maharlika na ginagamit yung kwento ni Kati Binag. Kuno. Yung kwento niya kuno. Tapos hindi niya kinokorek. Parang ikaw naman, Kati Binag, alam mo kung ano yung nangyari? Alam mo yung usapan natin. Diba? Alam mo yung nangyari, alam mo yung usapan natin. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, kung bakit hindi ka nagsasabi, yun naman pala, magkasama kayo ni Maharlika na nanunulisit. So ngayon, naintindihan ko na. Kaya pala niya kinakampihan si Maharlika kasi, di ba? Ayun. So, you look like you lost weight in a good way. Lumiit ang pisngi mo. Hindi lang yan, ewan ko, feeling ko angulo lang, ganun. Pero syempre, nag-exercise na tayo ng unti-unti. Ayan. Magkikita-kita yan sila sa September 22 to 24 sa Hague. Kaya Joey, punta rin kayo sa Hague ng September. I'll do my best. But let us not expect anything, okay? Mag-a-apply po tayo ng visa, pero hindi natin alam kung ma-approve. Dahil hindi naman tayo kasing well-traveled nila KLC, nila Ate MJ, nila Attorney Trixie, di ba? Ayun. So, konti lang yung stamp ng ko. Konti lang yung, wala pa yatang 5 countries yung stamp ng ko. Yung stamp ng passport ko. Ayan. Tapos panay Asia lang. China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand. O 5 lang pala. Akala ko pa nga nung una, sariling pera niya, yung mga food at tubig. Sabi ni Demystifying Maria. Ayun. Natawa ko, Ma'am Joey last night, wait ko live again. Kainis Uncle Red Joel. Appreciation comment, butterfly sleeves ni Miss KLC at ang bakuna ni Miss Joey sa Senate. Nung nag-deactivate siya ng FB, kinabukasan sa live ng Team Canor, may screenshot ng messenger, message ni Binag, FB lang at deactivated, pero may ugnayan pa rin sila. Yeah, oo. Ganon.
Ayun. At saka sa akin kasi parang, ang sa akin kasi yung parang, you're not honest eh. Kung sino-sino yung message mo na, ay, wag niyong pakialaman si Maharlika, hayaan niyo siyang magsalita, hayaan niyo siyang mag-eme-eme, ganyan-ganyan. Pagkatapos magpo-post ka sa FB, sasabihin mo, ay, ayoko makasiusaw sa issue sa Hague, ganyan-ganyan. Sobrang plastic ni Cathy doon, na parang, Bex, ganito, magpakatotoo ka, ikaw sumasawsaw ka, yung pagsawsaw mo patalikod. 'Di ba? Doon ako parang na-turn off na parang, ay, ayoko na dito kay Kati Binan. Wala ka sa buhay mo. Ayan. Labas mo muna yung USB. Ayan. DDS vloggers, pag magsalita laban kay LBM, ipapatawag sa TRICOM, may kaso. Si Maharlika claiming DDS supporter vlogger, dami sinabi gan sa LBM, pero walang kaso. Walang kaso in relation do sa TRICOM. Pero may mga kaso siya na yung kay Tambi, kay Abel Bacujo, kay ang tawag dito kay Katonying. Marami siyang kaso eh. Marami siyang kaso. Pero yeah, not for the reason na hindi siya nag-attend ng TRICOM or whatever ganun. Walang mga ganun. Ayun. Miss Joey, tumingin ba sa inyo si Risa sa Senate? Ano, bothered siya sa presence ni Tio Moreno. Bothered siya sa ano. Kasi ang alam ko, in-approach nung parang sergeant at arms si Tio eh, na parang, pinipicture mo ba si Risa Ontiveros at saka yung staff niya? Something to that effect. Ayun. Mahilig kasi siya sa sausawan na patalikod na sinasawsaw. Oo. Eh, ganun talaga ang mga sausawan. Dikit-dikit pa rin ba si Binag kay Sen Marcoleta? Di pa ba na-figure out ng company Sen Marcoleta? Ako hindi ako worried dyan. Hindi ako worried dyan. She's going to reveal herself anyway. Hindi ko, Diyos ko, matalino naman yung grupo ni Kong Marcoleta. Ganun. Tsaka kasi, tumutulong rin naman talaga siya kay Kong Marcoleta. So ngayon, pag ikaw, politician ka, you do not refuse help. You do not refuse people who are willing to help. So, understandable naman yan. Eh ngayon, figure out lang nila yan. Bahala sila. Matatanda na sila. Hindi naman ako ang pulis pang kalawakan. Just allow them. Hi, Gallows God. Gallows God, okay ka na? Inaway ba nila ni si Attorney Trixie at KLC2? Why though? Yeah, inaway nila si Attorney Trixie, si Ate MJ, at saka si KLC. Inaway nila kasi ginagamit nga raw daw si Attorney Trixie daw, tao daw ni Tambi, ganyan-ganyan, binayaran daw basta yung ganung mga kwento. Ginagawa nila ng kwento si Attorney Trixie. Si KLC, pinagkakitaan daw si PRRD dahil doon sa Salamat PRRD book, si Ate MJ, doon sa solicitation, ganyan-ganyan. Sisiraan talaga nila ng bonggang-bongga. Hindi siya kukonsintihin noon, pagsasabihan yan, sabi ni Maharlika Alpotera. Actually, feeling ko nga, kaya nga siguro hindi na dumidikit yan kay Maharlika ngayon. Ayun. Miss Joey, hindi pa nakainom si Kifi sa lagay na yan. Paano pa kung nakainom? Ay, naku, sabi ko sa inyo. Alam mo si Kifi yung feeling ko yung nanay niya, sakit-sakit ng ulo sa kanya nung bata siya. Yung ganon. Crazy. Wala kang sinabi si Attorney Trixie against anyone. Maintindihan ko pa na ikaw ang inaway kasi palaban ka din talaga, sabi ni Gallows God. Kasi ganito yan, okay? Ang inaaway nila, yung alam nila na hindi sila gagantihan. Okay? Ang inaway nila si Ate MJ, si KLC, si Jazz Egan, si Attorney Trixie, Jazz Egan, KLC, Ate MJ. Ayan. Yan ang inaaway nila ng bonggang-bongga. Inaway nila kasi nga parang feeling nila kinakampihan itong tatlong to si Jazz Egan. Ang feeling nila kami ng mga Duterte, kaming mga ginugrupo nila, ang feeling nila we are benefiting from Jazz Egan when it comes to access. Kasi nga, protocol officer to si Jazz eh. Protocol officer to si Jazz. Ngayon, ako kasi, na-meet ko si PRRD, at the time na na-meet ko si PRRD, as in yung close encounter that I was able to really parang see PRRD face to face, that is not because of Jazz Egan. That is because of old school Pinoy, Aaron Peña. It's because of Aaron Peña. Ayun, it's not because of Jazz Egan. Ngayon, I think a lot of people will really benefit kasi parang protocol officer si Jazz Egan eh. So kumbaga, if you really want to meet PRRD, dadaan ka talaga sa kamay niya. Ganon. And there's nothing wrong with that. Wala namang mali doon. Ganon. Ayun. August 8 na, Miss Joey, dapat magkita ka ngayon ni Maui sa EDSA. Uy, ayaw naman na niya. Hindi naman niya na pinaalala. Ganon. Wala nang ma-issue yung team ni Maharlika kahit yung past live nyo ni Sas, Miss Joey, pinagtatawanan ng mga tanga. Like, anong masama sa diskusyon? Hindi naman mawawala ang disagreement doon. Diyos ko po, mas marami pang worse. Eh, pag nakita nila yung diskusyon namin ni Kuya Miko, mas matindi pa, maiihi sila sa salawal. Intimidating kasi si Tio. Narinig ko bibig niya sa live mo, katakot talaga. O, rat-rat rin kasi talaga yan si Tio. Ako, nakaakyat ako sa stage nung pumunta si PRRD dito sa Japan. Treasure ko talaga yung moment na yon. Sabi ni Ging Forever. Ayan. So, ngayon, ang tawag dito, parang they felt na, siguro parang ang feeling nitong mga to, bakit yung mga yan napapaboran, bakit kami hindi, yung ganong echos. Eh kasi nga, itong si Maharlika,
Meron siyang press release na meron siyang access kay Inday, meron siyang access kay PRRD, gano'n. Sinungaling yan si Maharlika eh, sinungaling yan eh. Kasi naalala ko nung una, yung mga one of the few encounters that we had, parang tinanong ko siya na parang, Mother Dragon, si PRRD yung puting ahas mo, no? Ganyan. Tapos ang gagawin ni Maharlika, yung hindi siya sasagot. Kasi she wants to put an idea to the mind of everyone na meron nga siyang access. Ganyan, si PRRD ano mo, no? Ganyan. So, quiet lang ako, ganyan. Kasi pwede mo naman sagutin niyo, of course not, hindi ganyan. Pero ang gusto niya kasing i-portray na meron siyang access to everyone. So apparently, it is confirmed na wala ka naman pala talagang access to anyone. Kaya rin okay ka may access, but wala kang access to anyone, ganun. Ayun. So yun. Yung husband ko, nung una, naiinis sa akin kasi si Maharlika lang una nakilala niya. Nung nagtagal, nakinig ako both sides. Sabi niya, wait, anong nangyari kay Maharlika? Parang iba na ang target. Ganun. Hindi na yan sila makatulog ng maayos kasi nasabi na ni Tios na pina-background check na sila ng OVP. Totoo. Hindi kasi ang OVP, nakita niyo naman yung obsessive compulsiveness ni Inday. 'Di ba? Ang OVP, nagche-check talaga yan ng mga tao. Like, are you the kind of person na mapagkakatiwalaan or whatever? Yung mga ganong etos ba? Ganon ang OVP ever since. Ganon sila. I mean, maganda ka naman talaga sa mga retokada. Oo. Everything is natural. Everything is natural. Ayan. Joey, asan na yung blue folder na sinasabi ni Maharlika? Oo nga, no? 'Di ba? Wala na, ganon. Actually, feeling ko kapati nga yung USB, gawa-gawa lang, baka inano lang rin. Hindi, gawa-gawa talaga yung USB na binigay kay Inday. Kasi yun yung kwento before eh. Binigay raw yung USB na yan kay Inday. Whether or not merong USB, feeling ko, wala rin talagang USB. Ganon. Whether binigay kay Inday or whatever, wala talagang USB. Mukha ni Moana, tattoo ni Ma. Hindi Ano nga to, Polynesian nga na tattoo. Miss Joey, mas may access pa pala si MDKMR. Sabi ni Mimi, unfollow ko na nga si Maharlika, masyado na siyang papansin. Hindi ko nga alam kung bakit hanggang ngayon, inaano nyo pa yan eh. Binibigyan nyo pa ng premium si Maharlika eh. Yun hindi ko magets. The mere fact na ina-attack ni Maharlika yung mga tao na very, very important sa Duterte movement, mag-isip-isip na kayo. Diba? Hello, nagpa-member na si Orlando Milico. Hello, Orlando Nicolas. Welcome to Team JDV. Ayan. Ayun. Sana ako sa 20. Bakit pati ang mga banat sa inyo, puro personal? Parang out of topic nakakawalang gana talaga si Mang Kanor. Kaya di na ako nanonood. Narinig ko din si Kuyang Ibi na pag-uusapan ng mga leader ng maisog na di dapat nagagamit yung maisog sa mga event ng individual. Well, I think yung maisog rin kasi yung fault dito eh. Dapat pinupulis rin kasi ng maisog yung mga taong nagaganyan. Yung mga nagpapa-event, gagamitin yung pangalan ng maisog, ganun. Marami yan eh. Pati yung SDS New York, ginagamit rin yan yung maisog hindi naman nakikinigin sa national eh. Ayun. Natanggap ni Inday pero tinapon niya dahil ayaw niyang magka-virus ang laptop niya. Sabi ni Rice Villarin. Pero hindi yun hindi yun. Miss Joy, pag nakita talaga kita sa SM tungko, pa-picture talaga ako sa'yo. Sana matsyempohan kita sa SM. Kasi madalang ako mag-SM tungko. Ayan. Nagulat ako, nag-replay ako ng live kagabi, biglang naputol. Oo nga, hindi kasi parang feeling ko, kasi namatay yung laptop ko. Nung namatay yung laptop ko, pumasok ako sa cellphone. Pagpasok ko sa cellphone, ni-restart ko yung laptop ko. Pagka-restart ko, nung kinlose ko yung sa cellphone ko, tingin ko, nung kinlose ko yung live dun sa cellphone, dun siya na-end live. Ayun. Di ko napanood si Maharlika simula lumabas yung singot video ni Marcos. Para sa akin kasi shady yung video. Nawala na ako ng interest sa mga sinasabi niya, sabi ni John. Actually maraming Davawenya, maraming salamat sa pa-super sticker. Ayun. Ang tawag dito paano ba yun? I think yung video kasi talagang sobrang hinog sa pilit. Hinog sa pilit yung video. Maharlika lost her integrity. Ayun. Ako naman consistent naman ako sinasabi kay Maharlika. May chismis siya. Yung mga chismis niya tumama. O di good job dun sa mga tumama. Ganon. But rin siya, kumbaga meron din siyang galing meron din siyang galing to the extent that matagal rin niyang nabilog yung audience niya eh, 'di ba? Matagal rin niyang nabilog yung audience niya. Matagal rin niyang matagal rin niyang na paniwala na makabayan siya. Ganon.
Taga Novista kasi anak ko. Lagi ako nandyan. Gusto talaga makita tuwing umaga radyo ka. Ay, sige po. Ayan. Ano po nag-aabang sa kwentong barangay kanina na putol. Ano ba? Ano bang kwentong barangay ko? Ano bang kwentong barangay ko? Wait. Nire-remitis ako. Ano ba ang kwentong barangay na pwede kong ikwento? Parang wala naman eh. Ayun, may delusion of grandeur talaga si Maharlika. Hi Joey, dati lagi ko pinapanood si Maharlika. Yung partner ko, lagi niya pinapanood, abutan ko. Sabi niya, hindi niya gusto si Maharlika kasi sinungaling, pinagtanggol ko pa. Sinungaling naman kasi siya talaga. Marami talaga siya sinasabing hindi totoo. Kaso nga lang kasi, ang nangyari, meron siyang mga kwento na tumatama. Ganon. Meron siyang mga kwento na tumatama. So ngayon, pag tumama yung kwento niya, yung audience starting not to be critical with what she says. So parang ang feeling nila, lahat ng sinasabi niya, totoo na kasi merong tumama na isa sa kwento niya. Ganon. Ano talaga, ang to be fair kay Maharlika, magaling siya mag-manipulate ng audience niya. Pagka yung kunwari yung parang, kasi si Maharlika, entertainer siya eh. Nakaka-entertain siya, yung mga pagalit-galit niya, yung mga paano-ano niya, ganun-ganun. Ayun, baka need mo mag-air purifier kasi nasa loob ka ng bahay. Actually, may air purifier ako. Hindi ko lang na-on. Ayan, kaya i-on ko na siya. Meron akong bonggang-bonggang air purifier. Ayun. So, ganun yung nangyayari. Ako, I remember si Jose Enrico Libunao. Si Jose Enrico Libunao, nung time na nagiging popular na si yung para pumapasok na si Maharlika sa Duterte audience. Si Jose Enrico Libunao, sinabi niya noon na hindi ako fan ni Maharlika. Hindi ako fan ni Maharlika. Sabi niya, hindi ako nagagalingan sa kanya. Matapang, yes, pero hindi siya magaling. Sabi ganun ni Jose Enrico Libunao. Ayun. And I remember commenting doon sa page niya na yun, sabi ko, yes, I agree. Ayun. Naalala ko kumain yan si Lani Mocha Uson, tas the next day, inaway si Maharlika. Oo. Good PM, Miss Joey, sa interview po ni VP yesterday, she said, happy daw si PRRD sa result ng case sa SC kasi isa daw si PRRD sa lawyer niya. Oo. Pumirma si PRRD eh, di ba? Miss Joey, ingatan niyo din si Giselle Sanchez dahil nakita ko kung gaano niya kamahal si VP Sara at kung gaano kalaki ang kanyang delikadesa at paninindigan. Basta, sabi ni Aki Kia. Oo. Hindi ko naintindihan yung bakit hindi nagkaroon ng, bakit biglang nagsabi si Giselle Sanchez na pinagsisihan niya yung sumali sa Martyr or Murder. Yung mag-play siya ng Cory Aquino. Nag-aral daw si MK ng journalism. Sabi ni, well, yun yung claim na parang nag-crash course daw siya, ganyan. Pero kasi parang, sa akin naman, ngayon kung nag-aral ka, kung nag-aral ka kung hindi ka naman natuto. Di ba? Doesn't matter. Di ba? Nag-aral ka, hindi ka naman natuto. Di ba? At the end of the day, it is your actions which will speak for you. Di ba? Ate Joey, sa Japan ba nag-alpot yan si Luka-Luka? Ay, o sige, ito na lang ang kwentong barangay. Ang kwentong barangay kasi, itong mga alpot na kanal, okay? Itong mga tunay na kanal na alpot, sige na nga, ito na kwentong barangay before ako mag-end live. Ayan. Doon sa barangay namin, nagsama-sama ang mga basura. Kasi alam niyo naman ang mga basura, they attract each other, di ba? So ngayon, si main basura, ang trabaho talaga niyan ay mag-alpot, okay? Ang trabaho talaga niyan, at nag-alpot yan dito sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, katawan mo yan eh, di kung gusto mong gawin yan, bala ka sa buhay mo. Pero pagka kunwari, ginawa mo yan, pagkatapos magbabanal-banal ka sa akin, magmomoral-moral ka sa akin, doon tayo magkakaroon ng problema. Kinumodify mo yung pek-pek mo, so wag kang magmomoral-moral sa akin, putang ina mo ka. Diba? Ganon. Okay, so ngayon, itong si Main Alpot, nag-alpot talaga yan bago ng ibang kastilyo. Bago pumunta ng ibang kastilyo. So ngayon, edi alpot siya, ganyan. So ngayon, syempre dahil majonda na siya, wala na siyang client, wala na siyang mabebenta. Ganon. So kaya nag-aral yan ng kung ano-ano. Ayun. So in order to survive, ayan. Ngayon, syempre, may mga bagong kumakampi sa kanya na mga alpot din, ganyan. Ngayon,
yung dalawang alpot na lumapit sa kanya, yung bida-bidahan, yung as in talagang parang kadiri talaga 'tong magnanay na 'to, tangina. Na ang totoong itsura pala niyan bago yung retoke, kanal na kanal, Diyos ko po, ang papangit. Diyos ko. Ayun pala, ang dami ng ginawa sa mga pangmumuka, pangit pa din. Pangit pa din, hindi masyadong umeffect. Pero ang negosyo pala ng mag-ina na yan ay alputan din. Alputan din ang negosyo nila. Ganon. So kaya alam mo yun, parang tangina, yung isa high-end alputera, yung isa retired alputera. Tapos yung dalawa naman parang mga alputera pa rin na naniniwala silang may asim pa sila kahit kay papangit nila. Ganyan. Ayun. So yun. Ang mga alpot nagsama-sama, ito yung mga tunay na alpot. So ngayon, kaya sila hindi nila mabitaw-bitawan yan, yung alpot, at tawag sila ng tawag ng alpot sa iba kasi sila yung tunay na alpot. Sila yung mga tunay na alpot. Ay, tapos hindi ba yung sinasabi na manggagancho, ganyan-ganyan. Tangina manggagancho yung kasama nyo sa live BP22 na case. Ano ba ang BP22 na case? Fraud yan. Estafa yan. 'Di ba? So ito yung mga magkakasama sila. Ngayon, yung isang nilang kasama dyan, alpot din yan. Kaso wala pa siyang kipay. Pero every time na mangingibang bansa yan, nag-aalpot siya doon. Kunwari, mawawala na cellphone and things like that, ganyan. Pero ganun talaga ang ginagawa niya doon. Nag-aalpot siya doon. Ayun. Parang nakita ko yung old photo niya, hindi ako makapaniwala sa itsura niya before. Ayan. So, kaya sa totoo lang, panahon na para hindi pansinin niya mga yan eh. Kasi talagang wala nang pag-asa yung mga yan eh. Wala nang ano eh. Wala nang parang, Diyos ko, taga matapang kayo. Ba't niyo ako binlock? Diba? Pagkatapos binlock niyo ako, tapos you're going to say shit about me? Diyos ko, tsura niyo. Ayun. Doon tumabling na si TP, kayo ni Coco ang nasa baybayan ko. Matalino kasi ang magaling magbardagulan. Ayun. Lately nga pala, Joey, si Kati Binag hindi sumasama dun sa group chat. I think na-realize niya na, na pagka, tawag dito, pagka sumasama siya dito sa kabila, lalo siya mapapahamak. Ayun. Dapat lang kasi nandito siya sa Pilipinas eh. Ayun. Hello, Miss Joey. Super aga ng live. Kakatapos ko lang mag-replay nung live kagabi na putol. The photos are available naman sa Facebook in case you want to see real her. Ay, sa projection pala nila, ang show nila. Yun ang pinapahatid sa iba, baho nila. Correct, ano nila yon? I think we are already at a point na, Bex, kung araw-araw nyo na kaming tinitira, ibig sabihin nun, wala na kayong masabi. Ibig sabihin nun, bayad na kayo. Ibig sabihin nun, that is a job for you already. Diba? Asan, na-exercise niyo ba yung support niyo kay Inday Sara by doing all the live that you are doing every day? Para pag-usapan yung libag ko, para pag-usapan yung mga, di ba? So yun. So ngayon, itong mga to, silang may confirm na alpot past. Ayun. Meron pa dyan, isa, Pinila Balde. Ganun yung ano nila. They can do everything, lahat. Ganun. Ganun sila ka-accommodating. O, di ba? If the price is right, Pila Balde. Ganun. Ganun. Kasi yung ibang mga alpot, maraming limitation eh, di ba? I don't swallow, yung mga ganun. One pop only, yung mga ganun. Pero ito, yung uri ng alpot na kasama nila ngayon, all the way yan, all the way. Pila Balde, kung Pila Balde, ganun. Oo, yung pork chop yan, yung pork chop. Pila Balde, kung Pila Balde, ganun. Pero di ba ma'am, Joey, may chat pa si Pegasus na nakita sa live nila Edwin recently. Talaga ba? Recently? Bahala siya. Basta ako lang akong respect dyan kay Kati Binag. Ayun. Pero saan ba kayo nag-start mag-away ni Forky? Sabi ni Chicken, I do not know. Hindi ko alam. I do not know. No idea. Pero alam ko kasi, yan si Pila Balde, napalayas yan sa Maisog. Kasi nagsulisit. Nagsulisit na hindi pinaalam dun sa liderato ng Maisog. Gamit ang Maisog. Ayun. May na-train ride like Pila, sabi ni Floren Carr. Oo, ganun yung ano niya, ganun yung mga engagement niya, Pila Balde. So pag kunwari, nakuha mo yan, Pila Balde siya. Ganun, all the way. So kumbaga parang meron tayong retired alpot, high-end alpot, ang tawag dito yung alpot na free, ganyan. Meron tayong Pila Balde alpot. Ayan. Ganon. So yun. Sino si Pila Balde? Tanungin nyo na lang, pag nag-live sila, tanungin nyo, sino yung Pila Balde dito? Ayun. Sino ang Pila Balde? Miss Joey, sana maabutan ko yung release ni FPRRD before I go. Matagal pa kaya yon, sana malapit na. Sabi ni Happy Meal.
Maniwala ka, maaabutan mo. Okay? Maaabutan mo Happy Meal. Ayan. Okay? Mapag-iwanan na ako ng code na mess. Si Pila Balde ay si Portia. Oh, may nahulaan kaya ng nanay niya na Pila Balde siya. Eh, yung nanay rin naman niya, ganun rin naman ang negosyo. Ganun din naman ang negosyo. Ayan. Joey, other term for alpot is kaplog in Ilonggo. So we call them kaplog. Okay, kaplog. Sige. Sa EDSA rally, one time, nagpunta ako from Pampanga. Nagstay ako doon from 6 p.m. to 6 p.m. Tumawag sa akin ng mga DDS supporter na hingi na pamasahe daw, nawalan ako ng gana, sabi ni Johnny Walker. Ayan na nga. Kilala ko si Pila Balde. Kaplogera. Pag di na mabenta sa traditional, mag-upgrade na sa service offered at no extra cost. Ayun lang. So, itong mga itong mga, Diyos ko, parang sobrang pathetic. Palibasa mga walang utak, they cannot offer anything else but just kabobohan. Just, lang na yung mga, intriga lang, yun lang yung kaya nilang i-offer. Ayan, okay. Sabi ni Tyson, magpa-member na kayo. Kami ni Tyson, 18 months na kami together. Oh, member for 18 months, Tyson 2. Ayan, magpa-member na kayo para gumanda ang story ninyo. Ayan, sabi ni Frank Tapia Oblena, marami na kami unsubscribe kay Maharlika, sabi ni Frank. Actually, marami na talaga. Hindi na siya hindi siya makaabot dun sa hindi niya na mabawi na wala sa kanyang followers. Eh ako, nabawi ko na. Yung mga Maharlika diehard na nagsipag-alisan sa akin, nabawi ko na sila. Tapos kung wala, hindi pa nga yata umabot ng 1 linggo, nabawi ko na. Ayan, Joey Kaloka yung Joe DDS kagabi, my God. Ano ba yan? Panira sa usapan, ang ganda na sana. Baliw. Ayun. Anyway, siya, sige na. At ako'y magpe-prepare na. At may pupuntahan tayong ganap. At I'll see you next time. Hindi ko alam kung makapag-live ako mamayang gabi. But pagka nakaladkad ko si Kifichu, mag-live ako. Pakausap ko si Kifichu sa inyo. Ayan. Siya, ayun. Last message pala. Okay. I think the Senate is really trying to prove themselves, no? The Senate is really trying to prove themselves. And I think we have to be very, very political about this. If they are doing something that is supportive of our cause, supportahan natin. It doesn't mean that we love them or whatever. Wala pa tayo sa 2028. Pero, ipakita natin na, sige, kunwari, si Chis Escudero, dami kasalanan ni Chis Escudero sa mga DDS di ba? Pero since Chis Escudero, gumagawa ka ng ganito, let us make Chis Escudero feel that if you're going to do something that is really good, you will be rewarded by the political base of the Dutertes. Di ba? You are going to be rewarded. So, okay, good job ka dyan, Chis Escudero, and things like that. Let's prod him to do more. Di ba? Panindigan mo yung tama. Yan ang gawin mo all the time. And probably, you would be able to be on the good side of the Duterte supporters. Ayan, so let's be very, very political about this. This is politics, guys. I-acknowledge natin, if they are doing something right, let us acknowledge it. Let's say thank you to them, di ba? Whenever they are doing something that is right. So, it will, it will give them confidence to do the right thing again and again. Kasi the people, it is important for them to realize that if they're going to do the right thing, the people will support them. The people will support them. So, ganun lang kasimple. Let's not be too emotional about it. Hindi ako nagtitiwala, hindi ako nagaganyan-ganyan, eme. Just like with Marcoleta, no? Yung kay Marcoleta, hindi nyo kailangan maging super violent kay Marcoleta. Take note of the red flags, okay? Take note of the red flags, but do not be overtaken by your biases. Ganyan. Ako sinasabi ko nga, ako medyo parang naano ko dun kay Marcoleta na, ba't naman sinabi ni Marcoleta na hindi political enemy si Bongbong Marcos, ganyan. But that is something that connected Baka PR mistake lang naman yan Baka PR mistake lang yon yung nangyari na yon. But Marcoleta delivered what is expected on him, and that's good. So, etong Senate, gustong magpabida niyan Gustong i-redeem ng 20th Congress na Senate, yung sarili-sarili nila. So, we have to prod them, di ba? Gamitin natin sila na sige, magpabida kayo ng magpabida. Umalain kayo sa interest ng mga Duterte supporters. Makukuha niyo ng simpatsya ng tao. Di ba? Ayan. Okay? Be objective, peeps, sabi ni Jerb. Correct! Ayan. Magla-live din si Coco after this. I know where Marcoleta is coming from with the political enemy remark kasi may religiosity siya sabi ni Chris Pulo. Martin's stupid speech threatening the SC with impeachment was his worst move. SC will double down in defiance and she's finally realizes Martin is way too dangerous now, sabi ni Gallows God. Agree. Ayun. Agree. Ayan. Binombahan nga lang yung followers ni MK. Pag member ba, transferable sa official email, temp account ko kasi ito. Thanks sa sagot. Hindi ko alam, Yuni. Parang hindi yata. Hindi siya transferable. Ayan.
Okay? Anyway, maraming salamat sa mga